Magandang umaga po, weather forecaster June Galang. Si Maris Umali po ito. Yes, magandang umaga din po, Miss Maris. Alright. Sir, una po sa lahat, ano pong update natin doon sa bagong bagyo na Tropical Depression Zoraida? So yun po ang location niya, nasa southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mga 930 kilometer po ang layo niya. At taglay po ngayon lakas ng hangin, maabot pa lamang sa 55 km per hour yung malapit sa gitna. At kumikilos po ito pahilagang kanluran o northwest sa bilis po na 28 km per hour. At nakataas po ngayon ng signal number 1 sa Dinagat Island, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. At meron po tayong nakataas din na gale warning dito sa northern seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard ng Northern at Central Luzon. So kung ikukumpara po sa Yolanda, di hamak na mas mahina po ito, ano? Tama po ba? Tama po yun, mahina pa po ang maximum sustain wind ngayon ng bagyo si Zoraida, pero naasahan po natin na habang papalapit to, unti-unti po itong lalakas. Oo, at gaano kalakas po yung posibleng abutin nito? Kasing lakas din po ba nung dumaan na bagyo? Hindi na po siya, di naman po siya abot ng ganun kalakas, pero nasa tropical storm intensity po, mga 85 km per hour. Tropical storm. At I understand, dadaan din to dun sa ilang mga probinsyang binayo na ng Super Typhoon Yolanda. Tama po ito. Kung wala pong pagbabago, maglalandfall po ito sa Surigao del Sur bukas po ng gabi. At yung mga areas na pwede po niyang madaanan ulit, ito pong Bohol, southern part ng po ng Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Antique, ito pong Calamian Group of Island, kasama na po din ang Busuanga, Coron, tsaka Cuyo, Palawan po. At lalabas po ito ng pag natuloy-tuloy, Friday na po. Alright, so sa Friday lalabas na ng Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon kasi ay Lunes pa lang po, ano? Posible rin po ba itong magdulot ng storm surge, yung ganitong lakas, yung tropical storm? Kapag po nasa tropical storm intensity na siya, yun po yung lakas na pwede siya magdulot ng mga storm surge. Pero sa ngayon po, kapag tropical depression, hindi pa po ito nagdudulot ng storm surge. Okay, ano po yung inaasahan natin na taas nung storm surge na ito kapag halimbawa tumaas yung tubig mula sa dagat, mga gaano kataas po para mapaghandaan din po ng ating mga kababayan? Mga ilang talampakan? Sa ngayon, pag mga tropical storm po, usually nasa almost 3 meters po ang taas niyan, 3 to 4 meters po. So that is around 15 to 20 feet, mataas din po? Opo, almost po na. Nako, so kung sakasakali, ano po yung maaaring ipayo po natin sa ating mga kababayan na ngayon bumabangon pa lang po, no, sa pananalasa ng bagyong Yolanda? Kapag yung makipagtulungan po sa mga local authorities natin, no, kapag sinabi po na ililikas na, wag na pong matigas ang ulo at lumikas na. Okay. Sinasabi po ng iba na medyo kakaiba, ito po bang bagyong ito madali lang mananatili at hindi na makakahila pa dun sa Yolanda? Hindi na po. Yung pong Yolanda nasa vicinity na po ditong Vietnam. Malayo na. Malayo na po ito. Alright, maraming salamat po Pag-asa Weather Forecaster June Galang sa inyong panahon. Patuloy po kami makikibalita sa inyo dyan sa Pag-asa.